Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jimuel. Walang eksaktong taon, syudad ng Maynila. Pagala-gala sa lansangan itong si Jimuel. Simula pagkabata mag-isa nang kumakayod para sa sarili. Kapwa nakulong ang mga magulang dahil sa ilegal na droga. Napatawan ng parusang habang buhay na pagkabilanggo. Kaya naman hindi nagawang makalaya. 7 taong gulang si Jimuel nang magsimula itong magpakalat-kalat sa lansangan. Nanghingi ng kaunting barya sa mga taong nakakasalubong. Kung minsan ay nangangalakal ng basura sa pagbabakasakaling makahanap ito ng maaaring ibenta para panglamang tiyan. Sa murang edad, natuto ng lahat ng uri ng diskarte sa buhay ang binata. Ngunit ni minsan hindi nito pinasok ang pagnanakaw at anumang masamang gawain. Sa edad na 10, naglalako ito ng basahan o hindi kaya naman sampagita sa harap ng simbahan. Dito niya nakilala ang isang binatang bulag. Nakaupo ito sa sulok, nakasuot ng sombrerong debanig. Nagkalat ang barya sa paanan nito sa pag-aakala ng mga taong namamalimos ang binata. Madalas iniipon ni Jimuel ang baryang nagkalat sa tuwing mapapadaan siya sa lugar upang iabot sa binata. Ngunit sa halip na tanggapin, ibinibigay niya ito sa paslit. "Kuya, amin na po yung kamay niyo. Ibibigay ko po yung mga naipong barya." Wika ni Jimuel. Hindi na, sa'yo na yan, kunin mo. Ipangbili mo ng makakain. Kumusta ang araw mo ngayon? Tugon ni Leon. Eto, medyo matumal ang benta ng basahan. Sakto lang ang balik ng puhunan. Kayo po, kumusta naman ang dilihensya dito? Dilihensya? Anong sinasabi mo? Hindi po ba namamalimos po kayo? Mukha ba ako namamalimos? Ay, hindi po. Sa suot niyong damit, tapos tungkod, may sombrero pa. Hindi nga po halatang namamalimos kayo. Sarkastikong sagot ni Jimuel. Natawa ang binatang nagngangalang Leon. Ito ang kadalasang tanong sa kanya ng paslit sa tuwing magagawi ito sa simbahan. Lingid sa kalma ng lahat na hindi naman talaga pamamalimos ang pakay ng binata. Alam mo, Jimuel, maraming barya na ako naipon. Bakit hindi ka muna bumili ng makakain natin? Wika ni Leon. Dali-daling tumayo ang binata at naghanap ng makakain. Ngunit pagbalik nito, wala na si Leon. Pambihirang patis. Saan nagpunta yung bulag na yun? Sa kabilang dako naman, naglalakad si Leon sa kalsada sa likod ng simbahan. Wala masyadong tao roon at kadalasang pugad ng mga magnanakaw at kriminal. Sa tuwing makikita ng mga tao doon ang binata, kagad umaalis ang mga ito. Nako, nandito na naman si Bulag. Siguradong sira na naman ang dilihensya natin dito. Wika ng isa sa mga kalalakian. Bakit pa kasi hindi na lang nating gripuhan yung tagiliran yan? Para wala ka ng kinakatakutan. Nagtataka naman ako sa iyo eh. Bakit takot na takot ka sa bulag na yan? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng bulag na yan. Kaya wag mo nang subukan. Tignan natin kung ano yung magagawa ng bulag na yan dito sa Batanggenyo ko. Naglabas ng patalim ang isa sa mga kalalakian at sinalubong si Leon. Inandayan niya ito ng saksak. Ngunit laking gulat nang biglang hawakan ng binata ang dulo ng patalim. Pagsabihan mo nga tong si Tabachoy. Delikado ang maglaro ng patalim sa lugar na to. O ba't ang yabang ng lintik na to? Sinubukang hilahin ng lalaki ang patalim. Ngunit hindi niya ito matanggal mula sa pagkakahawak ni Leon. Partida, 2 daliri lang ang nakahawak dito. Makinig ka sa kasama mo, kaibigan. Hindi magandang maglaro ng patalim
Lalo pat maya-maya lang, daraan na yung mga pulis dito. Maya-maya nga ay dumaan ang kapulisan, kaya dali-daling umalis ang dalawa. Tandaan mo, may araw ka din sa amin bulag. Huwag mo nang pangarapin na magkita pa tayo dahil hindi mo magugustuhan kapag nangyari yun. O Leon, ano bang ginawa ng dalawang yun? Mukhang nagkainitan na naman kayo ng kasama ni Pekto ah. Wika ni Nato, kaibigang pulis ni Leon. Oo nga Nato, hindi ko ba alam kung bakit ang hilig nila maglaro ng patalim sa bahaging ito ng Maynila? Ganon talaga dito, kaya ikaw mag-iingat ka. Ano, kumusta? Ayos lang. Pakitignan mo nga yung batang si Jimuel doon sa tambakan ng sirang sasakyan. Binigyan ko ng barya yun eh. Siguradong kumain na rin yun. Ako nang bahala. Pero bakit ba ayaw mong isama yung batang yun sa inyo? Gusto ko naman pero hindi pwede na to. Alam mo naman ang uri ng buhay na meron ako, hindi ba? Malalagay lang sa peligro ang buhay niya. Ikaw bakit hindi mo tulungan? Alam mong kakapasok ko lang bilang pulis eh. Gasino lang ang sinasahod namin. Kaya ko siyang bigyan ng bahay na masisilungan, pero hindi ko maipapangako na masusuportahan ko ang mga pangailangan niya. At isa pa, sigurado ako mas gugustuhin niyang pagala-gala sa lansangan kaysa igugol yung oras niya sa pag-aaral. Naawa lang ako sa batang yun na to. Hindi man lang natuto magbasa na maayos. Pero bilib din ako sa kanya pagdating sa pera ha. Magulang. Huwag ka nang magtaka sa mga bata ngayon. O siya, titignan ko na lang si Jimuel, mag-iingat ka. Salamat na to. Ikaw din. Matagal nang magkaibigan si Nato at Leon. Parehong nagmula sa bayampunan. Nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Kapwa nangarap na maging pulis. Sa kasamaang palad, isang masamang biro ang dumating kay Leon. Nasabuyan ito ng kumukulong mantika sa mata na naging dahilan ng pagkabulag. Ngunit ganun pa man, hindi naging hadlang sa binata ang kapansanan. Hindi ito nagpakita ng anumang kahinaan. Sa halip, ginamit ito ang kapansanan upang palakasin ang ibang pandama. Maliban pa dito, isa ding antingero si Leon na may kaalaman sa mga dasal pangkumbate, depensa at poder. May ilang gamit din siyang nagbibigay ng pisikal na lakas, talas ng pangdama, pati na rin ng liksi. Sa tuwing makikipagtuos sa mga masasamang loob, ito ang naging adikay ni Leon simula nang mawala ang pag-asang makapagpulis. Nagpakalat-kalat ito sa lansangan, hindi para mamalimos, kundi para pigilan ang lumalalang krimen sa kinikilalang syudad. Ngunit maliban sa masasamang tao, madalas ding nakakaengkwentro ng binata ang mga aswang at mga taong may kaalaman sa aral ng kaliwa, kagaya ng mga mangkukulam at manlalason. Karamihan sa mga ito ay dayo mula sa probinsya at nais magpakilala ng kakayahan sa syudad para kumita ng pera. Pero hindi nakakalusot kay Leon ang mga ito. Dahil na rin sa kakayahang taglay, nagagawang matunto ng binata ang kanilang pinagtataguan. Sa katunayan, papunta ang binata sa isang maliit na kubo kung saan nagdadaos ng ritual ang isang mangkukulam. Naramdaman niya ito habang papasok sa eskinita, papunta sa bahay ng kanyang tinutuluyan. 2 katao lang ang naroon sa kubo. Nagulat ang mga ito nang biglang sipain ni Leon ang pintuan. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo dito? Teka, kilala kita. Ikaw yun. Pasensya na. Hindi ko na ba itutuloy ang pinapagawa mo sa akin? Ayoko pagbabatay. Wika ng mangkukulam. Humingi ito ng paumanhin sa kanyang kliyente at dali-daling tumakbo palayo. Pero tinanggap mo na yung bayad. Bakit ka pa atras? Ibalik mo ibalik mo yung pera ko. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Pero gusto ko malaman mula sa'yo kung bakit ka lumapit sa kanya.
Gusto ko lang makaganti sa taong nangapi sa akin. Wala akong kakayahan dahil mahina ako eh. Kaya naganap ako ng taong may sapat na kakayahan para gumawa nun. Alam ko mali, pero wala na akong pagpipilian. Yun lang naman yung alam kong panani. May mga pulis tayo. Pwede kang lumapit sa kanila. Kasalanan sa Diyos at sa batas ng tao ang ginagawa mo. Magtagumpay ka man sa pagganti sa kanila. Darating ang panahon na sisingilin ka ng iyong mga ginawa. Umuwi ka na. Matapos kausapin ng tao, kagad itong umalis. Samantalang si Leon naman, sinuyod ang buong lugar upang hanapin ang mangkukulam. Kusa itong nagpakita sa kanya, nangakong hindi na muli pang tatanggap ng anumang trabaho mula sa mga taong naghahangad ng masama sa kapwa. Nagpasya din ito na umalis na sa lugar. Mas makakabuti siguro kung ititigil mo na ang paggamit ng kakayahan mo sa masama. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pinagmulan nito. Ikaw bilang tao may karunungan ang siyang higit na nakakaalam ng tama at mali. Salamat sa payo mo. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito mula sa isang taong mas bata sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis na sa lugar ang mangkukulam. Samantalang si Leon, muling bumalik sa harapan ng simbahan upang tignan kung naroon pa si Jimuel. Marahang naglakad ang binata. Tumawid sa kalsada papunta sa simbahan. Saktong naroon ang paslit, kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Saan ka ba nang galing, kuya? Pinabili mo ako ng pagkain tapos umalis ka naman. Eto, may binigay na pansit yung pulis sa kaibigan mo. Pasensya ka na, may ginawa lang ako. Tara, kainin na natin yan. Mukhang masarap ang pansit ah. Naupo ang dalawa sa gilid ng simbahan. Habang kumakain masayang nag-uusap ang mga ito, nang biglang matigilan si Leon. Bakit, kuya? Anong nangyari? Sandali lang, Jimuel. Pumasok ka muna sa loob ng simbahan. May gagawin lang ako. Hindi maunawaan ng paslit ang sinasabi ng binata. Ngunit sinunod nito ang sinabi ni Leon. Nakita ni Jimuel ang dalawang kalalakihan na palapit sa kanya. Tumayo si Leon. Hinawakan ng maigpit ang dalang baston. Alam ng paslit na may panganib na paparating. Kaya bilang paghahanda, dumampot ito ng 2 perasong bato upang ipangbala sa tirador. Dito lang pala kita matatagpuan kung saan-saan pa ako nakarating. Alam mo ba, marami sa mga kalahi ko ang namatay dahil sa'yo. Kasalanan nila kung bakit tumantong sa gano'n ang pangyayari. Binalaan ko mga kalahi mo na huwag gagalawin ng mga tao dito. Ngunit hindi sila nakinig. At sino ka sa palagay mo? Ang malaking katanungan sa isip ko, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit mo kami kinakalaban? Kinakalaban. Kayo ang may maling ginawa at hindi ko maaaring palampasin ang ganitong gawain. Itinuring niyong pagkain ng mga tao. Sinisira niyo ang balanse ng lahat ng bagay. Wala kaming pake sa sinasabi mong balanse. Ang mga tao ay may hina at ang tanging silbi nila, maging pagkain para sa mga kagaya namin. Pinabalaan kita, bulag. Sa oras na malaman ko na meron pang namatay na kalahi ko dahil sa'yo, mananagot ka sa akin. Kagaya ng sinabi ko, sa oras na galawin mo ang mga tao, hindi ako magdadalawang isip na labanan kayo. Tignan natin ang tigas mo. Hanggang saan ang magagawa ng isang gaya mo na walang paningin laban sa aming nabiyayaan ng lakas? Tama ka. Tignan natin. Dahil hindi ako titigil hanggat may mga kagaya niyong nais manggulo sa mundong ito. Matapos ang pag-uusap, umalis ang 2 lalaki. Muling bumalik si Jimuel at hinawakan sa kamay si Leon. Loko yung mga yun, kuya. Sino ba sila? Bakit ka nila inaaway? Wala yun, Jimuel. Hayaan mo na sila. Halika na. Kumain na uli tayo. Sa kabila ng sinabi ng binata, hindi mawala kay Jimuel ang pag-aalala.
Hindi man lubusang nauunawaan ang nangyari, alam niyang malaking panganib ang hinaharap ng kaibigang si Leon. Matapos kumain, dali-daling nagpaalam ang paslit. Pinuntahan nito si Nato sa estasyon. Saktong palabas na din ang binata nang makasalubong nito si Jimuel. "O Jimuel, anong problema? Gabing-gabi na, bakit nandito ka pa?" Ano kasi, si Kuya Leon? Nilapitan ng dalawang lalaki. Pinagbantaan, kung hindi daw titigil sa ginagawa niyang pangingialam, magkakagulo daw. Ganun ba? Nasaan ang Kuya Leon mo? Siguro po naroon siya sa simbahan. Hindi pa po tapos yung misa sa gabi, kaya hindi pa yun umuwi. O sige, halika, puntahan natin. Dali-daling bumalik ang dalawa sa simbahan. Saktong patayo na si Leon. Nilapitan nito ni Nato at kinausap. "Leon, may sinabi sa akin si Jimuel. Anong nangyari dito kanina?" Ito talagang si Jimuel oh. Inabala mo pa ang kuya nato mo. Wala yun. Para ka namang bago ng bago. Mga maliit na grupo. Nandurukot sa syudad. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Mamaya niyan, magulat na lang ako nasa dyaryo ka na. Ayaw mo nun? Di sisikat ako. Puro ka naman biro eh. Ang mabuti pa, sumama ka na muna sa akin. Doon na kayo matulog ni Jimuel sa bahay. Naku, wag na, nakakaya naman sa'yo. Isa pa, dungis namin oh. Para namang hindi tayo nanggaling sa ganyan. Halika na, kunin mo na mga gamit mo. O Jimuel, sumama ka ha. Ayoko magpagala-gala ka sa lansangan nang wala ako. O sige po kuya. Sumama ang dalawa kay Nato. Pansamantalang nanatili sa tahanan. Huwag kayong mahiya. Gamitin niyo lahat ng gamit dito sa bahay. Jimuel, doon ka matulog sa isang kwarto. Wala namang gumagamit nun eh. Ikaw naman Leon, doon ka matulog sa dati mong kwarto. Dating kwarto, ibig sabihin. Dito ka nakatira, Kuya Leon? Oo. Nakatira ang mokong na yan dito, matigas lang ang ulo. Puno ng prinsipyo. Kaya piniling magpagala-gala sa lansangan kaysa manatili dito sa bahay. Bahay niyo? May sarili ka palang bahay, Kuya Leon. Bakit ka nanlilimos? O hindi ako nanlilimos ha. Mas gusto ko lang sa labas kasi marami ako naririnig kaysa dito. Napakatahimik, bulag na nga ako eh. Kaya gusto ko kahit papano, nagagamit ko naman yung tenga ko. Tama ka, Jimuel, may sariling bahay yan. Ibinigay ng mag-asawang umampon sa amin noon. Ano palang nangyari sa mga mata ni Kuya Leon? Bakit po siya nabulag? Napatingin si Nato kay Leon. Alam ng binata na masakit para sa kaibigan ang pangyayari na naging dahilan ng pagkawala ng paningin. Sige na, ayos lang. Ipaliwanag mo sa kanya kung ano nangyari. Kukulitin ka ng bubwit na yan. Sigurado ka ha? Pero bago yan, bakit hindi muna kayo magbihis? O Jimuel, may mga pinaglumaan akong damit doon sa kwarto. Gamitin mo na mga ngayon. Matapos mag-ayos ng sarili, naupo ang mga ito sa sala. Sinimulan ni Nato ang kwento. Ayon dito, nangyari ang aksidente ng mga huling buwan nila sa kolehiyo. Isang sasakyan ang nawala ng kontrol. Bumangga sa karitong nagtitinda ng fishball sa gilid ng daan. Saktong naroon si Nato at Leon. Dali-daling itinulak ni Leon ng kaibigan para makaiwas sa natapong kumukulong mantika. Sumaboy ito sa mukha ni Leon. Napuruhan ang kanyang mata. Dinala sa ospital ang binata. Hindi naman ganong kalala ang paso sa mukha nito. Sa katunayan, mabilis na bumalik sa dati ang kanyang balat. Ngunit ang masakit, nawala ng tuluyan ang kanyang paningin. Ako dapat ang nabulag, Jimuel, hindi ang Kuya Leon mo. Natono ka ba tapos na yun? Sa totoo lang, wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Tignan mo kung nasan ka ngayon oh. Isang marangal na pulis na ginagampanan ng tungkulin
sa Diyos at sa bayan. Mas karapat dapat ka sana, Leon. Pero maiba ako. Alam mo ba, Jimwell? May agimat si Kuya Leon mo? Agimat? Ano po yung agimat? Nato, sa palagay ko, hindi na dapat malaman pa ni Jimwell ang tungkol sa bagay na yan. Masyado pa siyang bata para maintindihan. Sa palagay ko, hindi, Leon. Matalinong bata si Jimwell. Alam kong maiintindihan niya ang lahat ng sasabihin ko. Oo nga naman kuya. Huwag ka na kasing kumontra. O sige, ako na magpapaliwanag para mas maunawaan mo ang sinasabi ng kuya nato mo. Ang agimat na tinutukoy niya, ang katapangan ko. Determinasyong magtagumpay sa buhay. Sa kahit ano pang pagsubok na pagdaanan. Yung lakas ng loob kong makipagsabayan sa mga normal na tao sa kabila ng pagiging bulag ko. Natahimik na lang si Nato. Dahil alam nito, ayaw sabihin ni Leon kahit kanino ang tungkol sa kanyang mga tangan. Nagpatuloy ang kwento ng tatlo hanggang sa makatulog na si Jimwell. Binuhat ito ni Nato papasok ng kwarto. Sa susunod na to, wag kang magbabanggit ng tungkol sa mga tangan kong gamit kay Jimwell. Masyadong malikot ang isipan nun. Mamaya, kung ano pang maisipang gawin eh. Kung sa bagay. Pero bakit ka nga ba napasok sa mundo na maagimat, Leon? Alam mo ang pangarap ko na to. Siguro dahil na rin sa kagustuhan ko may sa katuparan yun. Nag-aral ako ng lihim na karunungan at sa tingin ko epektibo naman. Dahil kahit hindi ako nakakakita, nagagawa ko pa rin pagtanggol ang mga mahihina. Pero mag-iingat ka pa rin. Sa larangang pinasok mo, hindi lang ikaw ang may kaalaman. Alam kong hindi pangkaraniwang tawang lumapit sa'yo kanina. Kung hindi ako nagkakamali, si Amado ang taong yon, hindi ba? Tama ka na to. Pinagbantaan na naman ako eh. Kung hindi titigil sa pakikialam sa gawain nila, mapapahamak ako. Ay nako. Hawak ni Amado ang mga sindikato dito sa Maynila. Kahit yung mga maliliit na grupo sa bandang Basego, napapasunod niya ang mga ito. Hindi lang dahil sa impluwensya, kundi sa kung anong kapangyarihan na meron siya. Ilang beses na namin nakaharap ang grupo ng Amado na yon. May sapalusang mga lintik, parang hindi tinatabla ng bala. Aswang si Amado at yung mga tauhan niya may kaalaman sa kaliwa. Nag-aaral pa lang ako, nakaharap ko na mga yun eh. Yung mga gamit na suot mo, sino ang nagbigay niyan? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang tungkol dyan. Ang yumao ko maestro, si Tatang Emong. Si Mang Emong, yung nagtitinda ng pampalaglag sa Quiapo. Sigurado ko bang siya yung nagturo sa inyan? Pasensya na, Leon. Kung hindi ko nakita ang mga ginawa mo, parang ayoko maniwalang may ganong kaalaman si Mang Emong. Madalas sa pagkakamalang huwad si Tatang Emong. Pero ang totoo, isa siyang lehitimong antingero. Nangangalap din siya ng mutya. Ang pagbebenta niya ng mga pampalaglag na gamot ay paraan lang para itago ang totoo niyang pakay. At yun nga, ang pagtugi sa mga taong may kaalaman sa kaliwa na ginagamit ang kakayahan para mamerwisyo. At syempre, ano pa ba? Malamang sa kapwa. Ipinagpatuloy ko lang ang sinimulan niya na to. Mag-isa kang nakikipaglaban sa kanila. Siguradong hindi bababa sa 10 ang mga kagaya ni Amado sa kanilang grupo. Idagdag mo pa ang mga kaalaman ka mo. San ba yun, sa kaliwa? O paano ka mananalo sa kanila? Malakas ang pananalig ko sa tangan kong gamit at sa Diyos. Alam kong papanigan ng Diyos ang aking adikain. Mag-iingat ka lang, kaibigan. Palagi mong tatandaan, nasa likod mo lang ako. Maraming salamat na to. Pero hanggat maaari, iniiwas kita sa gulong pinapasok ko. Dahil ayoko masangkot ka sa masalimuot na buhay at makitid na daan na meron ako. Anak ng, grabe pare. Parang bago ka ng bago. Simula pagkabata magkasanggana tayo. Ngayon pa ba kita iiwan? Pag-uusap ng dalawa. Halos madaling araw na nang matapos sa mga ito
Kaya naman tinanghali ng gising si Leon. Kinabukasan maagang nagising si Jemuel upang maggala sa lansangan. Ngunit bago pa man ito makalabas ng bahay, sinita siya ni Nato. "Saan ka pupunta? Tulog pa si Manong Jemuel ha? At isa pa, may makakain naman dito sa bahay. Bakit kailangan mo pang gumala sa lansangan?" Nakakahiya po, Kuya Nato. Hindi niyo naman po ko kaano-ano. Kaibigan kita. Kaibigan mo din si Leon. At lahat ng kaibigan ko ay pamilya. Kaya bakit ka mahihiya? Kasi po, nasanay na akong kumakayod ng mag-isa eh. Hindi inaasa ang sikmura sa ibang tao. Hindi po kasi ako sanay ng ganun, Kuya. Pues ngayon masanay ka na, Jemuel. Dahil simula sa araw na to, opisyal ka nang nakatira sa bahay ko. Kapatid na kita simula ngayon. Simula din sa araw na to, may matatawag ka ng tahanan. Kaya huwag ka nang mag-isip na lumayas ha. Kahit bulag ako, hahanapin kita. Maliwanag? Parang may magagawa pa ako, aba. Pero seryoso, salamat po sa inyong dalawa. Hindi ko man nakasama ang mga magulang ko pero nandyan naman po kayo. Nagsisilbing kuya ko. Pangako, pipilitin ko mamuhay ng marangal para maging mabuti kagaya mo, Kuya Nato. At sisikapin kong gumawa ng tama palagi para maging kahangahangang tao kagaya mo, Kuya Leon. Matutupad mo lang ang mga pangako mo kung mag-aaral ka ng mabuti. Pwede po bang iba na lang yung gawin ko? Nahihiya na akong pumasok sa eskwela, ang tanda ko na eh. Hindi pa huli ang lahat, Jemuel. Nasa pang-4 na baitang ka pa lang. Tamang-tama lang edad mo sa antas na yan. Ganun po ba? Eh sino naman yung gagastos para sa akin? Ako nang bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay ayusin ang pag-aaral at siguraduhin magkakaroon ng mataas na marka. 2 buwan lang, matatapos na ang klase. Sa susunod na pasukan mag-aaral ka na, maliwanag? Opo, maliwanag po, Kuya Nato. Masaya si Jemuel dahil sa wakas magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral. Palagi na rin siyang sumasama kay Leon para kahit papano merong alalay. Kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa paradahan ng jeep, nilapitan ng hindi kilalang lalaki ang paslit. Tinutukan ng patalim, dinala kung saan. Piniringan ng mga ito si Jemuel, kaya hindi nalaman ng paslit ang kinaroroonan. Ngunit nakilala nito ang boses ng isa sa mga dumukot sa kanya. Tignan natin kung hindi pa magtanda ang bulag na yon. Hawak natin ang kapatid niya. Paano naman tayo mahanap ng taong yun? Eh bulag naman siya. Tugon ni Munding, kasamahan ni Amado. Hindi mo kilala ang taong yon, Munding. Kagaya mo, matalas din ang pakiramdam niya. May tangan din bang mutya ang taong yon, Kamado? Hindi lang mutya. Humanda ka. Dahil sa oras na matunto ni Kuya Leon yung kinaroroonan ko, siguradong walang matitira sa inyo. Tumahimik kang bata ka. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na wag sasagot kapag nag-uusap ang mga matatanda? Sige lang. Magyabang ka lang, hindi mo kilala si Kuya Leon. Pati si Kuya Nato. Pag nalaman nilang dinukot niyo ko, siguradong gagawin nila ang lahat para matuntun kayo. Yun nga ang dahilan kung bakit ka namin dinukot. Upang lumabas sa lungga ang iba pang kasama ng bulag. Hindi ako naniniwala na wala siyang ibang kasama. Maniwala ka man o hindi, wala na akong paki. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, sapat na si Kuya Leon para sa inyong lahat. Hindi niya kailangan na makasama para talunin kayo. Masyado kang namamangha sa bulag na yon. Bakit? Ano bang nakita mo sa kanya? Wala naman. Pero naniniwala ako na malakas si Kuya Leon. At malaking pagkakamali ang ginawa niyo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ng bulag na yan. Kamado, ako nang bala sa kanya. Walang makikialam. Ipapaubaya ko sa iyo ang taong yon, Munding.
Sisiguraduhin ko sa'yo na walang makikialam. Basta tiyakin mo na hindi na makakalabas sa lugar na ito ang bulag na yon sa sandaling pumasok siya. Matapos makipag-usap, umalis na si Amado kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Jimuel kay Munding. O bakit mo naman pinaalis yun? May tiwala ka ba sa kanya? Masyadong matabil. Alam mo bang marami ang napapahamak sa ganyang ugali? Sa palagay ko, kabaliktaran ng sinasabi mo. Alam mo ba, dahil sa pagiging matabil ng bunganga ko, kumikita ako ng pera sa lansangan. Total, nag-aantay pa ako sa pagdating ng kapatid mo. Bakit hindi mo ipaliwanag ang tungkol sa kanya? Hindi ko totoong kapatid si Kuya Leon, pero tinuturing niya akong kadugo. Tama ka, bulag nga ang taong yun. Mabagal maglakad, halos wala kang maririnig eh. Kaya nagugulat na lang yung mga kalaban niya. Bigla siyang sumusulpot. Kasing dulas ng palos ang kanyang balat at kasing liksi ng butiki. Kahit hindi niya nakikita ang kalaban, nararamdaman niya ang presensya niyo at yun ang ginagamit niyang pamamaraan para makipaglaban. Pagpapaliwanag ni Jimuel. Habang nagsasalita, isa-isa nang nagbabagsakan ang mga tauhan ni Munding nang hindi niya namamalayan. Parang tauhan sa pelikula ang taong tinutukoy mo. Tignan natin. Baka sa tauhan ko pa lang, hindi na siya makalusot. Diyan ka nagkakamali. Baka sa oras na to, ubus na ang mga kasama mo. Maya-maya ay pumasok ang isa sa mga kasama ni Munding. Balina ang braso, lamog ang muka. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na nakapagsalita ang tauhan dahil tuluyan na itong bumagsak. Binalaan ko na kayo eh. Malaking pagkakamali ang ginawa niyong pagdukot sa akin. Tumahimik ka. Mga kasama, tignan niyo kung sino ang nasa labas ng tahanan. Dali-daling lumabas ng kwarto ang mga tauhan ni Munding. Ngunit nagsipagtalsikan ang mga ito papasok. Jimuel, ano bang ginagawa mo dito? Nakarating ka pa sa lugar na to. Eh kasi naligaw po ko Kuya Leon eh. Pasensya na ha. Uy Kumag, ayan na yung hinahanap niyo. Ano ko ngayon? Ikaw pala ang sinasabi ni Kamado. Paano mong natalo mga tauhan ko? Nasa na mga kasama mo? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Pakawalan mo ang kapatid ko at bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo sanang sayangin. Hindi isang bulag ang mag-uutos ng dapat kong gawin. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Munding. Ngunit sinalubong ni Leon ang kanyang suntok gamit ang hawak na baston. Ito ba ang gusto mong mangyari? Oo, ito ang gusto kong mangyari. Gusto kong patayin ka gamit ang kakayahan ko. Patayin ako? Mukhang malabong mangyari ang bagay na yan. Kung magagawa mo akong hawakan, may posibilidad na manalo ka. Pero kung hindi, pasensya na. Dahil hindi ko hahayaang takasan mo ang ginawa mo kay Jimuel. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Malaking pagkakamali yung ginawa mong pagdukot sa akin. Buti nga sa'yo. Dahil sa pangaasar ni Jimuel, lalong nagalit si Munding. Dahilan para mawala ito sa wisyo. Paulit-ulit niyang sinugod si Leon. Dito nga napatunayan ni Munding ang sinasabi ng paslit. Malapalos kung kumilos si Leon. Kasing likse ng butike kung umilag. At sa tuwing aatake ang binata, ramdam na ramdam ni Munding ang mga suntok nito. Anong nangyari? Bakit parang bumagal yung kilos mo? Huwag ka masyadong mayabang bulag. Hindi ka pa nananalo. Nakatayo pa rin ako. Ang tanong, hanggang kailan? Muling sumugod si Munding. Kaso nga lang ganun pa rin. Hindi nito magawang tamaan si Leon hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan nito dahil sa pagod. Hindi ko alam kung ano ang dahilan nyo kung bakit pumanig ka kay Amado.
Alam mong hindi siya gagawa ng mabuti. Sinayang mo ang kakayahang ibinigay sa'yo. Hindi ako nanghihinayang dahil sa unang pagkakataon nagkaroon ng saysay ang buhay ko at si Amado ang nagbigay ng saysay. Maling tao ang sinamahan mo. Kailanman, hindi ka aya-aya sa paningin ng Diyos ang paggamit ng kakayahan na binigay niya sa masama. Isa sa misyon kong pigilan ng mga taong kagaya mo, kahit ano pa ang dahilan. Hindi ko na mababawi ang mga nagawa ko at handa akong tanggapin ang anumang parusa sa mga kasalanang ginawa ko. May pag-asa pang baguhin ang landas na tinahak mo. Hindi pa uli ang lahat para sa mga taong nais magbago. Tumalikod ang binata. Marahang tumayo si Munding, kaso nga lang biglang napasigaw at muling bumagsak. Sayang ang binigay kong pagkakataon sa iyo, Munding. Malaki pa naman ang tiwala kung mapapatay mo ang bulag na ito. Pero nabigo ka. At anong sinasabi mong pagbabayaran mo ang mga kasalanang nagawa? Walang ganon. Ako ang nagbigay sa iyo ng ikalawang buhay at ako din ang may karapatan na kumuha nito. Nanlaki ang mga mata ni Jimuel nang makitang lumusot ang kamay ni Amado sa katawan ni Munding. Kuya Leon, pinatay ng lalaki yung kalaban mo. Diyan ka lang, Jemuel. Huwag kang aalis. Tama, huwag kang aalis para mas madali sa aking makasama ang kainin kayo. Naglabasan sa paligid ang malaking aso. Umangil ang mga ito habang marahang naglalakad papunta kay Jimuel. Laking gulat ni Amado nang biglang mawala ang binata. Muling lumitaw sa tabi ng paslit. Hinawakan nito ng dalawang kamay ang dalang tungkod at binunot. Sa kabila ng nakakatakot na kalagayan, nagawa pang mamangha ni Jimuel. Lalo na nang bunutin ni Leon ang mahabang patalim na nakatago sa tungkod. Ang ganda ng espada ni Kuya Leon. Saan po galing yan? Hindi to ang panahon para sa tanong mo, Jemuel. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Diyan ako magaling, Kuya Leon. Pero paano tong malalaking aso? Ako nang bahala sa kanila. Sa oras na magkaroon ka ng pagkakataon, tumakbo ka. Huwag ka nang lumingon. O sige, Kuya. Sinugod ni Leon ang mga nilalang, isa-isang pinagpapapatay. Nang makahanap ng pagkakataon, mabilis sa tumakbo si Jimuel palabas ng bahay. Saktong paglabas nito, dumating naman ang grupo ni Nato. Anong nangyari, Jimuel? Nasaan si Leon? Nandun pa po siya sa loob ng malaking bahay. Ang dami ng kalaban niyang aso. Aso? Anong aso? Hindi ko po alam pero kailangan niya ng tulong sa loob. Umalis ka na dito. Ako nang bahala. Mga kasama, siguraduhin yung ligtas na makakalis ang batang to. Magpapaiwan ako. Kagad nang umalis sa mga kasama ni Nato kasama ni Jimuel. Nagpupumiglas na ang paslit. Kaso nga lang walang magawa. Pumasok si Nato sa loob ng lumang bahay. Nakitang nakikipaglaban si Leon sa hindi nakikitang kaaway. Nanatili itong nakatayo habang nakaumang kung saan ng kanyang baril. Lumabas mula sa madilim na sulok ng bahay ang isang malaking aso. Pinagbababaril ito ni Nato, ngunit hindi tinatabla ng bala. Sasakmali na siya ng nilalang nang biglang mahati ang ulo nito sa dalawa. Ano bang ginagawa mo dito? Ano ba sa tingin mo? Di tumutulong. Hindi tinatabla ng bala ang mga yan. Umalis ka na, bago ka pa mapahamak. Ganun ba? Di bigyan mo ko ng armas na pwedeng ipanlaban sa kanila. Sa tingin mo, iiwan kita mag-isa dito? Ang tigas ng ulo mo. Pasensya na. Nagkaroon ka ng kaibigan na matigas ang ulo. Eto, gamitin mo ang kutsilyo. Gawa yan sa tanso. Yan lang ang tanging makakasugat sa kanila. Mga aswang ang kalaban natin na to. Kaya iwasan mong makalmot o makagat. Makamandag ang laway nila. Isang maling galaw lang. Maaari ka mamatay. Maliwanag, Leon. Sige na, kunin mo ang sa kanan.
Akin ang sa kaliwa. Magkatalikod ang dalawa habang inaantay ang paglabas ng mga nilalang. Mga hangal, hindi nyo matatalo ng basta-basta ang mga alaga kong aswang. Dinisenyo ang katawan nila upang hindi makaramdam ng sakit, kaya walang silbi ang mga atake nyo. Eh di mas mabuti. Nang sa ganon payapang makatawid sa kabilang buhay ang kanilang mga kaluluwa. Bawat aswang na napapatay ni Leon, inaalaya niya ng dasal. Hanggang sa iilan na lang ang natira. Biglang napatingala si Amado dahil nagpulasa na ang mga alagad. Pasalamat kayo. Papasikat na ang araw. Dahil kung hindi, siguradong walang matitirang buhay sa inyo. Bago tuluyang umalis, nag-iwan siya ng banta. Tandaan mo ang araw na to, Leon. Sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin ko ang kamatayan mo. Ito ang pangako ko sa aking Panginoon. Hindi sumagot ang binata. Handa siyang harapin ang hamon ni Amado. Masiguro lang na hindi na ito manggugulo pa. Malakas ang kalaban natin, Leon. At sa pagkakataong ito, mukhang hindi mo siya kakayaning mag-isa. Alam ko yun, Nato. Pero hindi ako papayag na magbuwis ka ng buhay ng dahil sa akin. Nakakalimutan mo yatang pulis ako, Leon. Kahit ano pang gawin o sabihin mo, banta sa taong bayan ang kalaban mo. Gagawin ko ang lahat upang may sa katuparan ng tungkuling nakapalob sa tsapa at uniforme ko. Nag-aalala ako para sa'yo, Nato. Ganon din naman ako sa'yo, Leon. Lalo pat kasalanan ko kung bakit ka nawala ng paningin. May dahilan ng Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari ang bagay na to. Makasalanan ng mundong ginagalawan natin. At bilang lingkod, inalis niya ang paningin ko para hindi mabahira ng kamunduhan ang aking paningin. Naging instrumento ka ng Diyos. Kaya sa halip na sisihin mo ang iyong sarili, matuwa ka dahil ginamit ka ng Diyos para sa kanyang dakilang plano. Oo na, halika na, umuwi na tayo. Daanan natin si Jimwell sa estasyon. At isa pa, kailangan ko magbigay ng ulat sa mga nangyari. Pagkasundo natin kay Jimwell, mauna na kayo sa bahay. Hindi pwede. Sabay tayong uuwi. Ngayong nakita ka na ni Amado, siguradong hindi siya titigil hanggat hindi ka napapatahimik. Kung sa bagay, sandali lang naman din ang gagawin ko. Kaunting pitik lang ng manikilya yon. Pagdating sa presinto, naupo si Leon sa sulok. Pinakikiramdaman nito ang paligid. Napansing napakaraming tao sa lugar na yon. Maya-maya ay lumabas si Jimwell mula sa isang kwarto. Nakita nito si Leon na nakaupo. Mabuti naman kuya, ligtas ka. Teka, nasan si Kuya Nato? Naroon pa sa opisina ng kanyang hepe. Kausap niya. Gumawa ng ulat sa nangyari. Ganun ba? Alam mo kuya, wala akong tiwala sa mga taong nandito. Uy, hinaan mo yung bunganga mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Pasensya na, pero yun po talaga yung naramdaman ko kuya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang masama yung kutob ko sa mga taong nandito eh. Kanina pagdating namin, may nakita pa ako mga taong nakasuot ng kagaya kay Amado. Ipaliwanag mo sa akin ang kasuotan nila. Itim na damit pang itaas na may simbolo ng tatsulok. May mata sa gitna. May nakasulat sa paligid, hindi ko maintindihan eh. Mga kulto. Anong ginagawa nila sa lugar na to? Doon nga ako nagtataka kuya. Kasi mga mandurukot, mga kawatan yung mga yun eh. Bakit labas-masok sila sa istasyon ng pulis? At saka, hindi na ituloy ng dalawang usapan dahil lumabas ng silid senato. Nakasimangot ang muka. Napansin ni Jimwell. Wala na ang barel at tsapa nito. Ano pong nangyari Kuya Nato? Nasuspende ko. Rumisponde ko nang walang paalam kay Hepe. Yung pagtulong ko napasama pa. Idinamay ang ilan sa mga kasama kong pulis.
Yan ang sinasabi ko sa'yo, Nato. Naapektuhan ang trabaho mo ng dahil sa akin. Oo nga eh. Pero alam mo ba, Leon? Magandang pagkakataon to para makapaganda. Makapaganda. Para saan? Kailangan nating pagandaan ang pakikipaglaban kay Amado. Hindi magtatagal. Muling magkukrus ang landas nyo. Lalo pat may impluwensya ang taong yon sa presintong ito. Mukhang yan na nga yata ang sinasabi ni Jimuel. Pero bago ko ikwento ang tungkol dyan, umalis na muna tayo dito. Mas mabuti pa nga. Halika na, Jimuel. Nagugutom na ako eh. Bago umuwi, kumain ang mga ito sa labas. Alam ni Leon na maaari silang sundan ng mga tauhan ni Amado, kaya naging maingat ito. Pagdating sa kanilang tahanan, nanatili si Leon sa labas ng bahay para magbantay. Pumasok ka na, Leon. Hindi sila basta makakapasok sa tahanan. Hindi ka nakakasiguro, Nato. Alam ko ang ugali ng mga aswang. At dahil sa nangyari, siguradong gaganti ang mga yon. Marami sa kanila ang napatay ko. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Bueno, dito na ako matutulog sa sala para kung sakaling may dumating, malaman natin kagad. Dito na din ako, Kuya Nato. Nakakatakot sa kwarto. O sige, kumuha ka ng banig at unan doon sa kwarto mo. Ilatag mo dyan sa sahig. Sinunod ng paslit ang sinabi ni Nato. Matapos maglatag, kagad nang nakatulog. Mukhang hindi na nagsasalita si Jimuel. Tulog na ba siya? Oo, kawawa naman. Pagod na pagod. Napakabata pa niya para maranasan ang ganitong bagay. Alam kong nakita ni Jimuel kung paanong pinatay ni Amado si Munding. Ngunit hindi mo makikita sa kanya ang pagkabalisa sa kabila ng nangyari. Oo nga eh. Kung ibang bata siguro natulala at biglang napasigaw si Jimuel. Dali-daling niyakap ni Nato. Lumayo kayo sa akin. Huwag kayong lalapit. Jimuel, nananaginip ka lang. Nandito kami ni Kuya Leon mo. Kailangan na nating tapusin ang laban. Masyado ng maraming napeperwisyo ang Amado na yan. Ano nang plano mo ngayon? Sila naman ang papalabasin ko sa lungga. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Nato at nag-ikot sa paligid. Pinuntahan nito ang mga galamay ni Amado. Napag-alaman ng binata na konektado din ang aswang sa mga sindikatong naglipana sa syudad. Yan ang sinabi sa akin ni Maestro nung nabubuhay pa siya. Hindi lang pagkain ang habol ni Amado sa syudad, kung hindi kapangyarihan. Hawak niya ang ilang malaking pasugalan at ilegal na bahay-aliwan. Kung ganon, hindi na tayo mahihirapang palabasin siya sa lungga. Ako nang bahala sa parteng yan. Maganda ka, Leon. Sisimulan natin ngayong gabi ang plano. Pagsapit ng dilim, pinasok ng dalawang isa sa mga pasugalang pinoprotekta ni Amado. Kahit suspendido sa trabaho, maraming kasama ng binata sa loob, kaya nagawan niya ng paraan na mahuli ang mga namamalakad. Una pa lang yan. Magantay ka, Leon. Sa oras na malaman ni Amado ang nangyari, kusa siyang lalabas at siguradong tayo ang una niyang hahanapin. Yan din ang inaasahan ko. Ang sa akin naman, baka pagbalingan niya uli si Jimuel. Hindi mangyayari yon. Matalino si Jimuel at siguradong alam niya ang mangyayari. Natatawa na nga lang ako eh, dahil puno ng bawang ang pintuan, pati yung bintana. Talaga lang ha? Sana lang, magawa natin kagad ang paraan ng gulo na ito. Masyado nang masikip ang mundo para kay Jimuel. Nadadamay siya sa gulong pinasok ko. Kaya nga tayo kumikilos, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Malulusutan din natin to, magtiwala ka lang. Sunod-sunod na operasyon ang ginawa ni Nato at Leon hanggang sa maubos sa mga ito
ang organisasyon na pinangangalagaan ni Amado. Kaso nga lang, hindi pa rin ito nagpapakita. Mukhang alam ni Amado ang plano natin. Ano sa tingin mo mas makakabuti? Magantay pa rin tayo. Sa ngayon hindi kumikilos sa mga galamay ni Amado. Tahimik din kahit mga maliliit na sindikato sa takot na baka sila naman ang isunod. Laganap na sa buong syudad ang ginawa ng dalawa. Kaya naman mainit sa kanila ang ilang taong gumagawa ng iligal. Ilang araw ang lumipas. Wala pa ring paramdam mula kay Amado. Maging ang mga tauhan nito ay tila nanahimik. Ngunit hindi nagpakampante si Leon. Patuloy itong naging alisto sa mga posibleng maganap. Alam niyang tuso ang kalaban. Marami ang koneksyon. Isang araw, habang pauwi sa pag-iikot ang binata, isang hindi pamilyar na presensya ang naramdaman. Patuloy na sumusunod sa kanya. Mabuti na lang hindi kasama ng binata si Jimuel ng gabing iyon. Alam ni Leon, napakawala ni Amado kung anong nilalang ang nakasunod sa kanya. Huminto ang binata at hinarap ang kalaban. Bagaman hindi nakikita, alam nito na isang mabangis na elemento ang nasa paligid. Nakarinig ng malakas sa pagaspas ng pakpakang binata at mula sa itaas, may kung anong bumulusok. Sinubukan siyang dagitin. Inilabas ni Leon ang kanyang patalim. Sinalubong ang ikalawa nitong pag-atake. Napasigaw ang nilalang nang tamaan ito ng binata. Bumagsak ito sa lupa at dahil sa ginawang ingay, natunton ni Leon ang kinaroroonan ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na pinatay ng binata ang kalaban. Napagtanto na isa itong manananggal. Maya-maya dumating si Nato. Nagulat ito sa nakita, kaya sunod-sunod na tanong ang binato kay Leon. Anong nangyari dito? Nasaan ang kalahating katawan niyan? Manananggal ang nilalang. Kailangan nating mahanap ang kalahati ng katawan. Dahil kung hindi, magpapagala-gala yan sa paligid para hanapin ang itaas sa bahagi. Kapag nangyari yon, siguradong malaking kaguluhan ang magaganap. O sige, pero paano naman natin makikita yung kalahati ng katawan niyan? Simple lang. Antayin natin mag-umaga at kusang gagapang ang katawang ito papunta sa kanyang kahati. Gagapang, patay na to eh. Paano mangyayari yun? Yan ang isa sa mga katangian ng manananggal. Kahit patay na ang kalahating katawan, hahanapin ito ang kanyang kahati at sa oras na matagpo sila, maaaring muling mabuhay ang manananggal. Grabe, nakakatakot pala ang isang yan. Siguradong malapit lang dito ang kalahati ng katawan niya. Hindi sasalakay ang manananggal sa malayo. Inantay ng dalawang binata ang pagsikat ng araw. Ngunit sa halip na gumapang ang katawan ng manananggal, isa pang nilalang ang nagpakita. Mabilis itong hinablot. Naku, naloko na, hindi ko na malayan. Malaking aso yung dumaan eh. Kinuha yung patay na katawan. Ayos lang. Ang totoo, inaasahan ko na mangyayari ang ganito. Ngayon, sundan natin ang bakas ng nilalang. Dahil siguradong dadalhin niya ang katawan ng manananggal sa kinaroroonan ni Amado. Natunto ng mga ito ang bakas ng malaking aso papunta sa saradong pabrika ng goma, hindi kalayuan sa syudad. Sinuyod ng dalawa ang paligid. Hindi nagtagal natagpuan ng mga ito ang grupo ni Amado. Mabuti naman at nakarating na kayo. Sinasabi ko na nga ba, kayo ang may gawa ng pagkamatay ng ilan sa mga kasama ko. Lalo mo lang dinadagdagan ng pagkakasala mo sa akin, bulag. Gaya ng sinabi ko, hindi kita hahayaang magtagumpay, Amado. Dahil kung mangyari yon, parang binigo ko ang maestro ko at ang Diyos. Diyos! Huwag mong gawing dahilan ng sinasabi mong Diyos. Dahil ang katotohanan, ginagawa mo ito dahil wala kang paglagyan ng galit mo
sa pagkawala ng paningin mo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Oo, may nawala sa akin. Pero alam kong may dumating. At yon ang pinangangalagaan ko. Handa akong ibuwis ang sarili kong buhay para dito. Puro kadahilan. Bakit hindi natin tapusin ang laban? Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Binunot ng binata ang kanyang patalim. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Amado. Sinalubong ito ng kalaban. Sinangga ni Amado ang mga atake ni Leon gamit ang kanyang braso. Masyadong matigas ang nakabalot na buhok sa braso nito. Kaya naman nahirapan si Leon. Kinalmot nito ang binata. Ngunit dumulas lang sa balat ni Leon ang kuko. Pasensya ka na. Nakalimutan kong sabihin na may tangan ako na mutya ng hunyango. Kaya kong gayahin ang anumang bagay na madikit sa balat ko. At sa pagkakataong ito, ang malakas mong depensa. Wala ko pake. Kumanda ka dahil hindi kita bubuhayin. Gaya ng sinabi ko, yun din ang pakay ko. Muling nagsalpukan ang dalawa. Samantalang si Nato naman, nakikipagbuno sa ilang tauhan ni Amado. Marami na ang napabagsak gamit ang ibinigay na punyal ni Leon. Iilan na lang ang natitira sa inyo. Sigurado ba kayong itutuloy pa natin to? Wika ni Nato. Ngunit wala ni isa sa mga kalaban ang may planong umatras. Muling sumugod ang mga ito. Sa pagkakataong iyon ay nakalmot si Nato. Nadali ako, Leon. Mag-iingat ka. Matalas ang kuko ng mga ito. Anong nangyari na to? Nakalmot ako pero ayos lang. Malayo sa bituka. Kaya ko pang lumaban. Nagpatuloy ang labanan. Habang si Leon, patuloy na pinakikiramdaman si Amado. Pasulpot-sulpot ng pagsalakay. Dahil hindi nito kakayanin si Leon sa harapang laban. Sa pag-aakalang nakakalamang na siya, muling sumugod si Amado. Ngunit lingid sa kalaman ng aswang na nahulog siya sa patibong ni Leon. Malakas sa suntok ang ibinigay ni Amado. Ngunit laking gulat nito nang biglang saluhin ng binata ang kanyang kamao. Kinagat sa bibig ang hawak na patalim. Sinakalang kalaban. Ilang beses itong hinampas sa sahig si Amado. Itinapon sa tumpok ng mga sirang gamit. Hindi pa man nakakatayo ang kalaban, nasa harapan na nito si Leon. Tinarak ng binata ang hawak na patalim na naging dahilan ng agarang pangihina. Ano bang inaantay mo? Bakit hindi mo ko tapusin? Darating tayo sa puntong yan. Pero bago kita patayin, nais kong tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Tumawid ka ng mapayapa. Binunot ng binata ang patalim. Pinugutan ng ulo ang kalaban. Dahan-dahang bumagsak ang katawan nito. Hanggang sa tuluyang natunaw. Lumipad kasama ng mahinang hangin. Nagsipagpulasa na din ang ilan pang mga aswang. Naupo na lang si Nato habang iniinda ang sugat sa binti. Kagad namang dinaluhan ni Leon. Walang anuman ang sugat na yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. Nasabi ito ni Leon sa pamamagitan lang ng paglapat ng palad sa sugat. Inakay nito si Nato na noon ay tawang-tawa sa sarili. Tignan mo nga naman, kung sino pa ang bulag, siya pa yung umaakay sa akin. Ganun talaga. Hindi naman sa lahat ng panahon, ikaw ang aakay sa may kapansanan. Halika na nga, umuwi na tayo. Nag-aantay si Jemuel, oh. Matapos ang kaganapan, hindi na muling nagpakita ang mga aswang. Nagkaroon ng kapayapaan sa syudad. Si Nato naman ay nakabalik sa pagkapulis dahil napatunayang mga kasapi ng sindikato ang kanilang napatay. Si Jemuel, patuloy sa pag-aaral at sa paglipas sa mga taon,
tuluyang nakapagtapos ng kolehiyo ang binatang si Jimuel. Utang nito ang lahat sa 2 taong itinuring siyang kapatid. At dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya, hindi kinalimutan ni Jimuel ang mga panahon na kinupkup siya ng isang pulis at isang antengerong bulag.